Para sa aming top story, narito po ang aming kasamang si Kisha Balatbat para iulat ang epekto ng 6.9 magnitude na lindol na kumitil sa buhay ng higit 70 katao sa Cebu Province. Pati na ang ginagawa ng mga Pilipino mula Canada para makatulong sa mga apektado ng trahedya. Kisha? Pat higit 70 na nga ang death toll sa Cebu Huwebes sa pagtama ng 6.9 magnitude na lindol nitong Martes. Higit 200 katao rin ang sugatan. Ilang Pilipino mula rito sa Canada na may koneksyon sa Cebu ang ating nakausap. Ang isa sa kanila nasa lugar nang mangyari ang insidente. I really felt the tremors around 10 o'clock or 9:58 in the evening of September 30. And it was really strong that I woke up everybody and we just started we started to go out from the house because it's swinging already. It's like dancing. Kabilang sa Archdiocese of Vancouver ang paring si Father Dennis Flores na ngayon nasa Compostela, Cebu. Ligtas man daw ang kanyang pamilya sa rehiyon, nais niya raw matulungan ng iba pang apektado ng lindol, kaya naghanda raw ang simbahan ng mga pagkain, tubig, toiletries at iba pa para maibigay sa mga nangangailangan. While the immediate tremors may have ceased, the aftershocks continue to ripple through the lives of our Filipino Cebuanos, and leaving many without homes and without resources and even a sense of security. So in the face of this immense tragedy, our Archdiocese here in Cebu has launched an urgent relief and recovery effort to provide immediate aid to the most affected areas and families. Ayon sa Seismology Bureau ng Pilipinas, mahigit 3,000 aftershocks na may 1.0 to 5.0 magnitude din ang naranasan. Ayon kay Connie Lawas, Pangulo ng Bisdak Christian Society of BC, pinaplano na raw ng grupo kung paano makakatulong sa mga apektado. Bisdak is a Christian Society of BC and we're trying to help because this is our own province, Cebu, that got affected, and we're trying to help them of any small thing. Bilang isang residente ng Cebu noon, mabigat daw ang balita sa kanya. I've been here in Canada for 30 years and this is the first time that I've heard this kind of strong earthquake. So I was really worried and scared. Ligtas daw ang kanyang immediate family pero hindi pa raw niya nakakausap ang iba pa niyang kamag-anak. We have also some distant relatives that was also affected. They're in, let's say, in Camotes Island, and it is part of the central part of the west side of Cebu that was also affected, and they are still like unreachable and due to the power outage and the internet as well. Panawagan niya sa iba't ibang antas ng gobyerno magtayo ng hub para makontak ng mga apektadong tao ang kanilang mga pamilya. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.